Nabasa ko, distansya ng konti para hindi mabasa. Hindi po. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Hi, Wow Life! Another video, another share guys, another POV. So ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa usaping adjustments. I know you heard it right. Sino ba talaga ang kailangang mag-adjust? Or kailangan pa talaga nilang mag-adjust? Si Ruel or si Rachel ba? Or yung mga bashers ang mag-adjust, di ba? But anyways, bago natin tatalakayin ang usapin na yun, of course, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Ruel Malalag, Rachel Morales Vlog, at isama nyo na rin ang ilan sa mga maalala ko na Kalinga Charity Vloggers. Andyan si Kalinga Pros, Rich Falcon, Kalinga Jose, and yung iba pa. Okay. Para suportahan natin ang lahat ng Kalingap charity vloggers. Diba? The more, the merrier. So, ito na nga guys. Maraming nakamiss sa Rochelle ng mga ilang araw kasi medyo natahimik ang mga person at si Rachel, ayan, nag-focus sa kanyang pag-aaral. Siguro may mga exam siya or mga kailangan tapusin sa school. Kaya talagang minabuting hindi muna sila magkita-kita siguro, and ayun, binigyan siguro siya ng oras, space ni Roel, or siguro medyo baka pareha silang may mga iniisip, kaya siguro mas nakakabuti na hindi na muna sila magkita ng 2 araw, 3 days or 2 days, mga ganon. At maraming na kami sa kanila, and good thing kahapon actually nag-live sila kahapon at ang saya-saya, di ba? Masaya sila kahapon at busog. Busog sa pagkain, busog din sa pagmamahal. Oy. Yan naman talaga ang dala-dala ng Rochelle, di ba? Yan naman talaga ang magic ng dalawa, ang kanilang tunay na pagmamahal. Oy, sana all. Anyways, guys, ito, papakinggan nyo ang maikling maikling paliwanag nilang dalawa pagdating sa usaping adjustments. Nabasa ko, distansya ng konti para hindi mabasa. Hindi po. Hindi po pwede. Sila dapat mag-a-adjust. Wala po kaming ginawa. Di ba gan? We don't owe an explanation, no? Wala po kaming dapat i-explain po sa kanila. Wala kaming kasalanan sa inyo. Yes, tama. So, ayan na nga guys. Ang, actually, yung mga nagsasabing mag-a-adjust sila, more likely mga bashers, or, mga bashers, or, yung iba din yung mga fans. Diba? Kasi ang pagsabi kasing kailangan nyo mag-adjust, kailangan nyo bawasan yung sweetness nyo, ay, I think, para sa akin, makukonsider ko yan na, makukonsider ko na, constructive criticisms, 'di ba? And we know na si Ruel or si Rachel ay tatanggapin nila, or they accepted, or tanggap nila yung mga constructive criticisms na yan. Pero syempre, nakadepende pa rin sa kanila kung ano ba, maluwag ba sa damdamin nila, maluwag ba sa puso nilang sundin ang mga suggestions ng mga fans. Pero kung sa tingin naman nila na wala naman silang maganda, or wala naman silang masamang ginagawa, at bakit kailangan nilang mag-adjust, di ba? Bakit kailangan nilang magpuliwanag sa mga taong ayaw sa kanila in the first place? Para kasi sa akin, kahit na mag-adjust sila ng 10 times, ay yung mga bashers na yan, nagdesisyon na sila na ayaw na nila sa dalawa in the first place, kaya nonsense lang or waste of time ang pag-adjust na yan para sa mga bashers. Sino ba sila para mag-adjust, di ba? Ako, masaya ako na nakita natin sila kahapon na magkasama, kasi namimiss na talaga natin sila ng mga ilang araw. Doon nakikita ko si Rachel sa TikTok, and nung isang gabi din masayang-masaya sila Roel kasama ang Darak. And yung mga friendship ni Roel na lagi niyang kasama. Kasi parang may celebration sa ata sila. Masaya sila, and I believe na sa gabi na yun ay magkakasama din sila, kasi Roel also posted on his Facebook account na ayun, may mga ilan silang pictures na magkasama sila, na
masaya sila. So, ito ngayon. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey. Diba? Like for example, kung mag-adjust sila, hindi na natin makikita yung kakulitan nila, hindi na natin makikita yung sweetness nila, hindi na natin makikita yung totoong kasiyahan nila kasi pipigilan nila yung sarili nila, pipigilan nila yung totoong sila kasi inaalala nila or sinasaalang-alang nila yung mga sasabihin ng iba. Diba? So, agree ako sa sinabi ni Ruel and ni Rachel, tamang real talk lang yun, diba? Na wala naman silang dapat ipaliwanag. Wala silang dapat baguhin. Wala silang dapat ibahin kasi gusto nila na makilala sila ng tao na sila ito. 'Di ba? Yung totoong sila. 'Di ba? Sabi nga natin lagi na be yourself. Tapos pag magiging totoo ka sa sarili mo, sasabihin ng mga tao mag-adjust naman kayo, 'di ba? So ano ba talaga? Maging fake or maging orig? Excuse me. 'Di ba? So para sa akin, masaya ako na they come to think na ayun, wala namang masama sa ginagawa nila. Masaya sila, masaya ang mga fans nila. Besides, wala namang kabastusan ang ginagawa nila sa camera, diba? They're just being happy. They're just being happily in love. At masaya sila sa ginagawa nila. And we are such an inspiration sa mga sumusubaybay sa kanila. Lalong-lalo na sa mga ating OFW dyan na talaga namang ang naging kasiyahan nila ay ang si Ruel or si Rachel, di ba? So, ako mismo ay walang dapat silang baguhin na kailangan ganito, i-adjust ng ganito, i-adjust ng ganyan. Nako, kahit nga wala kang gagawin, may sasabihin pa rin yung iba. At kung may gagawin ka, may sasabihin pa rin sila. So, might as well be yourself, just be happy and let them talk about you, 'di ba? Kasi ang mga totoong solid na fans ninyo ay talagang wala namang reklamo at kami mismo nakakaintindi and we just like you guys just the way you are, 'di ba? Ay kaya nga minahal kayo ng mga fans niyo kaya nga mahal na mahal kayo ng mga solid nating blue hearts diyan kasi dahil sa totoo lang kayo, 'di ba? Yung pag masaya, 'di ba? Pag kung sweet, 'di ba? Yung talagang sila lang. 'di ba? So, 'yun naman ang gusto nating makita, ang magiging totoo sila. Pero yung iba napaka-hypocrite lang na kapag magiging totoo naman sila sa sarili nila, ay madami namang issue, 'di ba? So, maganda na naging real talk si Ruel or si Rachel kagabi or kahapon na wala silang dapat i-adjust. Kung meron mang mag-adjust, yun yung mga bashers. Si Zainab, si Alex Gonzaga, or si Ivana, marami pa actually yung mga social media influencers ng mga sikat. Ay nako, maraming mga sinasuggest yung mga tao na magbago kayo, ganito, ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Pero wala silang sinusunod ni isa. Kasi bakit ba? Sino ba sila para diktahan ka, diba? Naging totoo lang naman sila sa sarili nila. And, believe din ako sa mga sikat na influencers kasi hindi rin basta-basta yung mga pinagdadaanan nila, dahil sobra talagang challenge ang mga bashers sa social media pero ang tatag ng loob nila para, di ba, ipagpatuloy ang mga nasimulan nila and bahala na yung bashers mag-adjust, di ba? And yes, I'm so happy sa dalawang ito, kay Ruel and Rachel, na walang dapat magbago. Masaya sila, happy sila, sweet sila, and matulungin. Basta pag tuloy-tuloy lang yung pagtulong nila, wala namang nagbabago. And mas masaya pa nga silang subay-subaybayan kasi mas marami silang natutulungan, 'di ba? Kumpara sa iba ng mga bashers diyan, sino lang ba, 'di ba? And wala, ganun. Siguro tanggapin na lang natin sa buhay, siguro talagang merong mga bashers. Kahit na hindi ka sikat sa social media, kahit na mga kapitbahay mo ay meron pang masasabi sa'yo, how much more yung mga kung sino-sino makakakita sa'yo sa social media. So, yes guys, masaya ako. Walang adjustments na
na na mangyayari sa Rochelle. And maraming nalungkot na anong sinabi nung previous live ni Roel, ni Dodong Roel, na sabi niya, baka siguro may mga adjustments, Tapos maraming nalungkot kasi natakot sila or hala, baka hindi na natin makita silang masaya. Hala, baka hindi na natin sila makitang nagtatawanan, di ba? Pero kahapon or kagabi, it's a relief dahil masaya sila and walang problema. Mga bashers lang ang may problema, pero it's a good news kasi silang dalawa mismo healthy ang relationship nila. Healthy sila parehas. I mean, masaya yung status nila or yung status nila sa buhay ngayon. Yan naman ang mahalaga. At pinaka-importante, bahala na kung mag-riot ang mga bashers dyan. Basta silang dalawa, okay. Diba? So, yan lang guys. Thank you so much. Bye.